negosyo? Kaya, sabi niya, siyempre kasi alam natin na Rastos ay isang kilalang sila sa negosyo. Noong una pa nakaparoon pa. Kala makita ina fatala bihadal hadith. Sabi niya, wala kang dahilan. Bakit ka na parito kung hindi dahil lang sa hadith na ito? Sabi niya, na, kala fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dahil sabi niya, bakit kita, kumbaga, hinihigpitan sa pagtanong? Sabi niya, Abu Darda, dahil narinig ko ang sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam na yaqul, kanyang sinasabi. Ito yung hadith. Man salaka tariqan yabtaghi fihi ilman. Sino ng tao na tumungo sa daan na kung saan ang daan na yun ay patungo dun sa pag-aaral ng kaalaman, salaka Allahu bihi tariqan ila al-jannah, ay dadali siya ng Allah sa daan patungo sa paraiso. Sabihin, akay sa patungo sa paraiso. Allah. Wa innal malaika, at ang mga anghel, latadaw ajnihata haridan li talibil ilm. Ibinababa nila kailang mga pakpak, yung mga anghel, ibinababa nila kailang mga pakpak bilang pagpapakumbaba sa tao naghanap ng kaalaman. Allah. Wa innal alim, at ang taong may alam na, sabihin yung nag-aaral na, meron na siyang alam, la yastaghfir lahu man fis samawati wa man fil ard. Humingi sa kanya para sa kanilang kapatawaran ang lahat ng nasa kalangitan at lahat ng nasa kalupaan. E paano ko siya patawarin? Buong mundo ay humingi ng kapatawaran para sa iyo. Paano ko kayo mapatawaran? Buong sanglibutan ay humingi ng kapatawaran para sa iyo. Paano ko kayo kapatawaran ko lang? Kaya paano ko siya ang pagkakawaran? Hatta lahitara filma, kahit yung nasa kailaliman ng karagatan ng mga isda, ay humingi pa rin ng kapatawaran para sa iyo. Ano pa gusto mo? Wow. وَفَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ. At ang katangian ng may alam sa isang mananampalataya na walang alam, mananampalataya, hindi kafir. Isang mananampalataya na walang alam, كَفَضْلِ الْقَمَرِ عَلى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ, na katulad ng buwan kung ihambing mo sa lahat ng mga bituin. So yun, malaking buwan, malito mga bituin. Innal ulama warathatul anbiya, sabi ng karugtong hadis. At ang mga may alam sa Islam, sila ang tagapagmana ng mga propeta. Tagapagmana. Sabi sila ang kahalili, kapalit ng mga propeta. Innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman. At ang mga propeta ay wala silang kinamana na sabihin dinar o dirham. Sabihin hindi kaya mana na kailang pinapamana. Innama warathul ilm. Ang kanilang pinamana sa atin ay kaalaman. Faman akhadha bihi, akhadha bihadhin wafir. At ang sino man nagkamit ng kaalaman, siya nagkamit ng pinaka marami at sagalang kapakinabangan. So marami kapakinabangan. Itong hadis na ito ay binahayag ni Sinulaisen at Tirmidhi sa kanyang aklat na number ng hadis 2682. Kaya ang mga istorya sa mga kapatid, sila, bakit ganun sila kahalaga? At inshallah lahat tayo ay maging kabilang sa kanila. Bakit ganun tayo kahalaga sa paningin ng Allah? Bakit? Kasi sabi nga ng mga istorya Islam, tayo ang pinagkatiwalaan ng Allah, tingnan mo, at halos lahat tayo mga kapatid ay ganun. Kaya sabi pa natin, ikaw ay taga Mindanao, lahat pa ng sa barangay mo sa Mindanao, isang bayan mo sa Mindanao, sumusunod sa Islam, para sabihin mo hindi mo kailangan mag-aral? Siguro hindi. Kahit dito sa Saudi Arabia, hindi. Kaya kailangan natin talagang mag-aral. Kaya anong dahilan? Sa ating pinagkatiwala ng Allah ang mga tao na kung saan nalulog tayo. So yung mga nakapalibot sa ating mga tao, pinagkatiwala ng Allah sa atin ang paggabay sa kanila. Kaya na dahilan. Isa pang dahilan ay dahil ang tagapangalaga ng batas ng Allah subhanahu wa ta'ala para mapangalagaan at para sundin ng mga tao, ay sa atin yung pinagkatiwala. Upang hindi masira, hindi mabago, hindi mapaglarawan ng mga mangmang, mga walang alam. At kapag may mga tao na nangailangan sila ng kaalaman, saan sila magtatanong? Sa may alam. Sabi na sa mga Quran, fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Magtanong kayo sa may alam kapag ang bagay hindi nyo alam. Magtanong kayo. Huwag kayo mahiya. Magtanong kayo. Inutusan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala ayon sa Suratul Nahl 1, ayon na ika-43 ng Suratul Nahl, sabi na fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Magtanong kayo sa mga may alam kapag ang bagay hindi nyo alam. Ibig sabihin, inutusan tayo magtanong. Kaya kailan tayo magtanong?
sa mga may alam. Ibig sabihin, ganun kahalaga dahil sa sila ay pinagkatiwala sa mga tala. At bukod na kapatid, ang mga may alam sa Islam ay katulad nila ang mga doktor, mga manggagamot. Bakit? Kasi ang ginagamot nila ay sakit ng puso. Sabi ng mga scholar ng Islam, ang iba't ibang sakit ng puso ay mas marami pa kaysa tao. Ha? Kaya mas marami silang gagamotin eh. Kaya malaki ang kanilang tungkulin, malaki ang kanilang obligasyon. Kaya dahil doon, ay ganun kataas ang kanilang antas sa Panginoon Subhanahu wa Ta'ala. Subalit ang kamangmangan ay isang uri ng matinding sakit na ang solusyon dito ay pag-aral. Kaya sabi nga ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, fa inna ma shifa'ul 'amil su'al. Sabi na ang gamot, ang solusyon sa pagkabulag ay pagtatanong. Bakit ang sinabi na pagkabulag? Ibig sabihin yung mga kasing bulag, kaya kailangan niya magtanong. Halis ni Abu Dawud. Kaya mga kapatid, actually merong paliwanag si Mu'adh ibn Jabal na mahabang paliwanag. Gusto ko lang ipaliwanag sa atin. Siyempre kasi si Mu'adh ibn Jabal, mga kapatid, ang tawag sa kanya, Rasulullah. Although hindi siya unang-unang pinag-utusan ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, dahil hindi siya una na kumbaga maging kahalil ng Propeta sallallahu alaihi wasallam para mapaliwanag ng Islam. Kaso lang siya lang ang naging popular, gawa ng naging mahabang kanyang buhay. Diba? Kaya isang tanong lang, baka may kumbaga pasingit lang. Sino unang sugo ng Propeta sallallahu alaihi wasallam kung hindi si Mu'adh? Alam niyo? Hindi na narinig. Ha? Pinadala sa Madina. Sino unang sugo ng Propeta sallallahu alaihi wasallam? Kasi hindi si Mu'adh. Pero siya tinawag na Rasulullah. Mus'ab ibn Umayr. Jazakallah khair. Siya unang sugo, hindi si Mu'adh. Kaso nga lang, hindi humabang buhay ni Mus'ab dahil namatay siya sa laban ng dagat. Kaya hindi siya, kumbaga sa buhay natin na hindi siya naging sikat, o napakasikat sa paningin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, dahil sa hindi humabang ka ng buhay. Si Mu'adh ay humabang ka ng buhay. Kaya kumbaga nakilala siya sa ganung katangian, na tawag sa kanya, Rasulullah, ang sugo ng Allah. Okay, yung iwala ni Mu'adh. Patungkol sa bagay nito. Sabi niya, radhiyallahu anhu warda, ta'allamul ilm. Mag-aral kayo ng kaalaman. Fa inna ta'allumahu lillahi khashya. Dahil ang pag-aral ng kaalaman, yun ang tunay na pagkatakot. Wa talabuhu ibada. Ang pag-aral na ito ay pagsabarin. Wa mudarasatuhu tasbih. Ang pagtatanungan niyo sa isa't isa para sa pag-aral ng kaalaman ay para kayo nagtatasbih. Wal bahthu anhu jihad. Ang paghanap ng kaalaman na ito ay jihad. Wa ta'limuhu liman la ya'lamu sadaqah. At ang pagturo mo sa mga walang alam ay para ka nagbigay ng kawang-gawa. Wa badluhu li ahlihi turba. At ang pagbigay dun sa karapat-dapat na pagbigyan ay isang uri ng pagsamba na papalapit ka sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Li'annahu ma'alim al-halal wal haram. Dahil ito ang nagpapatunay kung alin ang halal, alin ang haram, alin ang kaalaman. Wal alisu fil wahsya. At ito ang kumbaga magpapalakas ng kalooban mo kapag ikaw ay nag-isa. Wasahiru fil khilwa. At kasama mo sa yung sabihin kapag ikaw ay nag-isa para sumabas sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wadalilu as-sarra'i wad-dharra. At ito ang iyong gabay sa pareho ng sitwasyon. Sa magandang pagsubok, sabihin mga pagsubok na kumbaga nasisiyahan tayo, o yung mga pagsubok na nagbibigay ng pagdala ng hati sa atin. Yung tinatawag na as-sarra' wad-dharra. Wad-dinu 'inda al-akhlaq. At ito ang ibig sabihin, ito ang pinaka din kung ang pag-uusapan ay pakikitungo sa iba. Ibig sabihin, matututo kang makikitungo ng tamang pakikitungo sa iba kung ang kaalaman mo ay tamang kaalaman. Diba? Talagang si Mu'adh ay karapat-dapat ng kanyang bansag na Rasulullah. Wal qurbu 'inda al-ghuraba. At nagpapalapit ng mga tao hindi magkakilala. Sabihin, wala kayo ugnay, pero nagkaroon kayo, naglalapit kayo dahil sa kaalaman. Di ba ito mga kapatid?
Yarfa Allah bihi aqwaman. At inaangat na sa pamagitan ng kaalaman ang maraming mga tao. Fayajaluhum fil khalqi qalatan yuqtada bihim. At ginawa ng Allah subhanahu wa ta'ala sa